Ay, magandang gabi ho mga boss. Medyo maaga tayo. Parang hindi ako naghihigab, ha? Tuloy-tuloy pa rin si Senator Trillanes, no? Sa pagbubunggit dito sa kitong Bongo na to, no? Bongo Network, 38 million, ha? Check his house in Ayala, Alabang, Trillanes, ha? Sabi nito. Pakinggan natin si Idol. No, mga friend. Meron nung itong ano, ha? 241,000 views. Oo. Hirap tayo ng konti. Magbigay tayo reaction dito. Kito kayo. Nako, former senator, ito po kasing salin, ito napakalaking usapin ito at kabilang nga, lahat po ng mga senador ngayon ay nakapag-file na ng kanilang mga salin at si Senador Bongo, yung kanyang net worth ayon dun sa kanyang huling salin na isinabmit as of June 2025, ito'y nasa 32,431,512 and 61 centavos. Ano pong masasabi nyo dito? Malaking kasinungalingan po yan, tahasang panloloko yung ganyang halaga kasi alam nyo, kilalang kilala itong si Bongo na nakatira sa Ayala, Alabang. Magkano ho ang lote pa lang doon, tapos malalaki po ang size ng mga lote dyan, pati yung kanyang bahay na tinayo, 4 floors po yan, 4 na palapag, may elevator pa. Siguro aabot po ng kalahating billion yan kung kasama. Taga-bili lang ng Maruya ni Las Cañas yan, mga boss. Mamaya, nagbigay tayo ng reaction dito. Ano yung mga muebles, mga appliances at kung ano-ano. Tapos yung sasakyan na lang. Pag nakita nyo, alam nyo naman ng mga kasama natin sa media, sa Senado, yung sinasakyan ng mga auto ni Bongo, ano ba yan, mga Escalade na SUV na bulletproof, higit 10 milyon yan, isang sasakyan pa lang. Merong mga backup vehicles pa, tas hindi ho na... Hindi, eto mga friend, sa atin lang, ha? Total sila na nagdeklara niyan, eh. Yung SALN na yan, di ba? Ibig sabihin, yan ang kanilang ari-arian. Sa ngayon, di ba? Kagaya si Bongo, 32 million ang ari-arian niya. Sabi ni Senator Trillanes, malaking kalokohan yan, malaking pasinungalingan yan. So, napakadali na nito eh. Ha? Tapos yung mga sasakyan daw, ilan? Mga bulletproof, mga ganyan. Di ba pwedeng gawin ng gobyerno, parang gawin sa style ng Diskaya? Aralin kung paano nakabili ng ganyang sasakyan niya, si Bongo, at kung talagang mayroong papel yung mga sasakyan ni Bongo na nakaparada ro sa kanyang bahay sa Ayala, Alabang, ng mga bulletproof, kung paano nabili. Kagaya ng gagawin ginawa kay Diskaya. Baka yan, puro illegal pa rin ang pagpasok niyan dahil batang digong, di ba? O, yun lang. Ha? Kaya, tuloy natin kay Senator Trillanes. Hindi ho nagpe-permian sa isang kotse, nagpapalit-palit yan. Tignan nyo lang ho yung nasa garahe niyan sa bahay niya. Talagang doon pa lang ho siguro abot na ng 200 milyon sa kotse pa lang. Kaya sobra naman na panloloko yan. So yun nga, at ito yung pagkakataon din na kung magtutuloy-tuloy at siya'y may imbitahan dyan sa ICI, ito'y pagkakataon din para masagot niya itong mga ganitong naglalabasang issue. Opo, gano'n na nga po yan. At the same time, sana ma-take advantage ito. Kung masubject ito, mag-volunteer siya sa lifestyle check, sige, samahan ng media kung saan siya umuwi, makikita nyo. Talagang kikilabutan ko kayo. Maski hindi naman, maski hindi siya mag-volunteer sa lifestyle check. Di ba, Senator Trillanes? Siya na nagsabi, ito lang ang aking kayamanan eh. Ito ang aking salin eh. 32 million lang eh. Ha? Sabi mo, naloloko. Di, baka pwedeng total, maaway ng gobyerno. Mabait ang gobyerno dito sa mga tauhan, itong mga uring tao na ito, mga magnanakaw, no? Gawin na natin His Excellency, gawin mo na 100 milyon. Huwag lang 32 milyon. Triplehin mo na. Yung sosobra sa triple, kasi tinriple na ng gobyerno yung salin mo, Bongo. Yung sosobra sa triple, iimbestigahin nila lahat ngayon yung ari-arian na yan. Pati bank account mo, freeze.
Ha? Yung sosobra sa 100 milyon, ibig sabihin, yun ay ill-gotten wealth na dapat mapunta sa gobyerno. Di ba? Ganon din tong si Chis Escudero at marami pang iba dyan na puro mga niloko lang yung kanilang... kung papayag ang gobyerno nitong si President Marcos na kung ano lang yung sinabi, titingala lang ang gobyerno at maniniwala ka na. Hindi ka nga naniniwala. Anong dapat mong gawin kung hindi ka naniniwala? Doon sinasabi nitong mga tinatawag nating public servant, no? Na kami maglilingkod, kami hindi magnanakaw, mga ganun-ganito. Tapos ngayon, eto, harap-harapang kawalang yaan to. O maski si Chis Escudero, sabihin na natin, 100 milyon na, 18 milyon lang diniklara ni Chis Escudero eh. Pero yung niregalo niya sa kanya sweetheart, $1 million, sing-sing. Triple, nung kanyang ari-arian, na 18 million na sinasabi niya, yung regalo lang isang sing-sing $1 million. Di triple, di ba? Tayo mystery mo yung yung 18 million. Ilan? 54 lang yata, di ba? 54 million, yung regalo pa lang niya kay Heart Igamong Lista, $1 million na eh. Isang sing-sing pa lang yun. Marami pa, yun nga. Tsaka na natin, dito muna tayo sa mga sinasabing na hindi naman sila na mismo nagbuko sa sarili nila eh. Paano nila ipaliliwanag yan, kagaya si Bongo? Paano ipaliliwanag yung... Dapat, gobyerno umaksyon na eh. Ang dami, Department of Justice, kung ano-anong Sandigang Bayan, mga ombudsman. Dapat umaksyon na dyan. Dahil harap-harapan na winawalang yan itong mga to. Hindi natin alam baka malay mo, totoo. Ang sinasabi nitong mga lingkod ba, public servant na to, natotoo nga na si Bongo ay 32 million lang ang salin niya at si Diyos ko. Dapat imbestigahan na lahat yan. Kagaya si Villar, 1 billion daw. Hindi, pag sumobra doon sa di sa gobyerno, nakatihaya na, hindi na kayo maghahanap ng ghost project eh. Yan na mismo ang pa-project ng gobyerno at siguradong napakalaking pera marirecover ng gobyerno. Pati yung salin niya, dapat ilabas din yung salin nitong si Pulong, 51 billion. Yung ano pa lang binigay sa kanya, hindi pa kasama yung ari-arian niya, yun lang 51 billion na binigay ng tatay niya. Na pinag-uusapan din. Pero puro pag-uusap, wala aksyon eh. Ang gobyerno. Di ba? Tuloy natin kay Senador. Kikilabutan kayo kung gaano karamya ang pamumuhay niya ni Bongo. Tapos ito alam niyo ba nung una sinasabi palagi ni Duterte na etong si Bongo ay bilyonaryo. Sinasabi niyan sa media. Bakit naging bilyonaryo si Bongo? Buong buhay niya simula nung nag-graduate yata yun, executive assistant na ni Duterte. Wala naman nung negosyo yan na kilala na humahakot ng daang-daang milyon. Wala hong ganun. And besides, hindi nga nakadeclare sa salin niya. So, ito ngayon, gusto nilang kumbaga, in a way to explain kung saan yung mga magagarang bahay at mga kotse, kung saan ang gagaling yon. Pero since dineclare niya na 32 million, stuck na siya doon. Kaya hindi niya na pwedeng palitan yan. Ito, partner, kung meron ka pang tanong. Hindi. Parang ibig sabihin ni Senator Trillanes imbestigahan nyo na yan. 32 million lang Yung sosobra dyan, ill-gotten wealth na. Sa gobyerno yun. Illegally obtain yung kayamanan na sosobra sa 32 million, di ba? Sarili niyang bibig huli siya, di ba? Tinitingnan ko kasi yung lote sa baka ako makabili tayo sa Ayala Alabang Yung ordinaryong lote ron,
Per square meter, 200,000. Aha. Pero tingin ko mababa pa to. Gano'ng kalaki yung square meter ba? Hindi, per square Parang meter ganito lang yata Oh, yung diba, yung isang square meter, 200,000. Yun yung ordinaryo. Depende pa kung ang lugar mo ay may kung matawagin ay premium lot, di ba? Aabutin ng mas mataas pa dun sa 200,000. So kung bibili ka Ito ng lang ho. Oo. Kung 1,000 square meters lang ho yung ano, ito malaki, kumaga yung 1,000 square meters sa ordinaryong Pilipino malaki yan, Oo. pero sa Alabang yan yung Simple lang katamang-tama yan. na cut. Oo. Di 200 million kaagad yung lote pa lang. Oh, Yung pinagawang bahay. Four Jump floors sa po ganyang lugar pa naman, Senator, di ba? Merong minimum Oo. na pagbili ng lote. Nasukat. Oh, hindi pwede 100 square meter lang bibili mo dyan. Oo, hindi pwede. Oo. Siguro Ang tanong, kay Bongo nga ba yan? Oo, di ba? Baka Cronus na pinangalan sa kanya, pero parang kagaya rin Kibuloy, yung kanyang kingdom. Nung nahuli si Kibuloy, automatic transfer lahat. Administrador si Duterte. Wala nang natira kay Kibulog, ha? Si Kibulog, mamaya, meron tayong vlog kay Kibulog, ha? Tapusin lang natin to. I-extradite sa Amerika. maliit na, ang pinakamaliit dyan, siguro mga 500 square meters. Okay, pinaka- So 100 million, doon pa lang. Tapos yun nga, yung bahay apat na palapag 4 stories yung bahay niya, may elevator. So ang kwentahan po dyan, pagka high-end yung construction, per square meter yan, siguro mga nasa 100,000 per square meter. Yung kontrata. Construction. Oo. Construction cost. Kunyari, mga low-cost housing, pwede yan, mga 20,000, 25,000 per square meter. Pero yung mga high-end, kasi gagamitin yan ng mga flooring na mga mamahalin, mga marble o anumang finish. Actually, maliit Ganun. na yung 100,000, Senator, sa ngayon, no? Oo, yun. Pagka mga Okay. high-end na mga contractor pa yung mapipili mo, nagagawa ng bahay mo. Pero hindi naman nakapagtataka, Senator. Di ba sabi nga ni dating Pangulo Duterte, natatanda mo yung enkwentro yung kinumpronta ni dating Pangulong Duterte yung reporter ng Rambler. May kinalaman doon sa frigate. Ano pangalan Oo, nun? si Pia Ranyada. Si Pia Ranyada, di ba? Di ba sinabi niya, bakit, mayaman ito eh. Di ba sinabi ni, kuha sa camera yun eh, di ba? Bilyonaryo nga po ang sinabi niya. Bilyonaryo. Yung sa isang pagkakabanggit niya. bilyonaryo yan si Bongo. So, hindi nakapagtataka makabili ng bahay sa Ayala Alabang, Senator. Yun na nga. Ang problema dito, sa mismo nagsabi, 32 million lang ang pera niya, ang assets and liabilities niya. Alam niyo po kung bakit? Kahit na totoong bilyonaryo siya, hindi niya pwedeng isulat yan kasi tatanungin ka eh. Kasi yung ill-gotten wealth, pagka kinasuhan ka, ikaw ang magpo-prove na hindi ill-gotten yung kayamanan mo. Kasi tatanungin, ano ba negosyo mo? Saan ito? Titignan yung buwis. Nagbabayad ka ba ng buwis? Mas maraming krimen na mababiolate pagka ideklara niya yung tunay na wealth niya. Kaya ito ngayon, ginagawa, lolokohin na lang tayo lahat at ibababa yung kanyang Kaya nga eh. sali. Lalabas tuloy. Ano nga naman, Senator Trillanes, papayag na lang yung gobyerno na liloloko. Dapat gumalaw din ng gobyerno. Mas madali na dito eh. Kasi kung diniklara niya, sabihin niya yung malaking diniklara ni Bongo na kayamanan niya, no? Tapos, questionin siya, paano mo na-attain yan? Marami siyang pwedeng ipaliwanag kung ano. Pero yung 32 million, pag pinris lahat ang ari-arian nito at in-inspection lahat ng ari-arian na sinasabi ni Senator Trillanes, pati mga sasakyan niya, at may sumobra doon, sa gobyerno na yun. Wala nang maraming salita. Di ba? Iyan lang ang diniklara mo, 32 million. Ginagawa na nga namin 100 million na yung sa'yo eh. Basta sumobra doon sa gobyerno. Di ba? Yun lang yun eh. Wala na maraming investigasyon to mga boss. Kasi sa sarili niyang bunganga, sinabi niya, eto ang aking kayamanan, 32 million. Di inspection nila, kagaya sinasabi ni Senator Trillanes.
Paano naging 32 million? Ayala Alabang, 4 na palapag ang bahay, mayroon pa elevator. Oh. Di ba? Tapos na si Bongo. Marami nang marirecover na pera. Kay Bongo pa lang, billion na eh. Oh, plus yung mga bank account ni Bongo. Bongo pa lang yan, Bongo. Oh. Si Bato pa. Sara Duterte pa. Sila Pulong pa, yung magkakapatid na yan. Tsak, puro bilyonaryo yan eh. Wala naman sila negosyo. Kung hindi politika. Oh, di ba? Malaki to mga friend. Total, wala namang ginagawa itong Duterte kung hindi wasakin yung gobyerno ni Marcos eh. Parang pinalalabas nila na kurap, masyadong kurap yung gobyerno mo, Marcos. Yan. O di, pinipersonal na ng Duterte na masyado yung Marcos. Lahat ano pa, ang lakas ng power ni PBBM. Presidente siya. Tignan mo si Duterte. Gaano kalakas ang power ni Duterte nung siya presidente. Hawak niya lahat. Pati si Dilimang walang kasalanan, naipakulong. O, di ba? O. Pinipersonal ka na eh, His Excellency. Dapat gumalaw ka na. Oo. Wala pa ganyan lang. Wala, o. Tuloy. Magiging tanong tuloy, credible pa ba? Credible pa ba? Yung paglalabas ng salin. Di ba? Ay kung ganyan din lang Pwede po siyang maging instrumento. Magiging Kung dapat matipid, meron pang ahensyang susunod na tipong, sige, ila-lifestyle check kita. Sa Singapore, meron silang ahensya, yung Corrupt Practices Investigation Bureau. Itong ahensya na to, under the executive branch, pagka may corruption allegation ka, ito ay pwede kang i-detain for 2 weeks na hindi ka makakalabas, hindi ka makakapagpiyansa. Tapos, papasok sila sa bahay mo, lahat po ng gamit mo doon, iniimbentaryo. Tinitignan nila lahat, pati yung sasakyan mo, kinikwenta lahat yun. At kahit hindi nakapangalan sa'yo, pero kung ikaw gumagamit, ikaw yung beneficial owner, kasama sa kwentahan yan. Pati yung mga alahas, yung ginagamit mong relo, pati mga baril, nakakwenta yan. Yun, makikita dito. Kaso wala tayong hindi pwede ahensya ganon. Kaya itong instrumento ng SALN, ito pang first step lang ito. Yan, nakikita ng media kung paano nanloloko itong mga taong ito. Kasi kagaya ni Bongo, talagang alam nila na maraming pera ito. Pero hindi niya mapapaliwanag kung saan. Kasi sigurado ako hindi legal ang pinanggalingan ng pera na ito. Kasi nga, ito ang ginagawa nila na modus. Nung mayor pa lang si Duterte, ay kino-corner na nila yung mga infrastructure projects doon pa lang sa Davao City. Yun po ang modus. Parang sinasabi mo na, Senator, na mas naging big time nung nakalipas na 6 years. Yes. Ganun na nga po mismo. At hindi lang yun yung kanilang racket. Marami pang racket. Ito, lumabas. Yung sa Farmally, kasangkot din siya dyan. Doon sa pagbili ng Sinovac, kasangkot din siya dyan. Dami ho na mga pinagkakakitaan. So, kaya ganyan po. Dami niyang pera. Oo, Sentry, marami na rin kayong aligasyon laban kay Senador Bongo. Sa tingin niyo po ba napapanahon na isubmit na rin niya yung kanyang sarili sa lifestyle check? Parang, malinis na rin yung kanyang pangalan kung hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Ganun na nga po, Pero alam naman natin na hindi niya gagawin yan. Ito nga, ayaw nga mag-volunteer sa ICI para linisin pangalan niya. Hindi niya malilinis pangalan niya kasi sobrang dumi na nga po. Di ba? All this time, nakasilong lang siya kay Duterte. Kumbaga, nakikisosyo lang siya. Kumbaga, binibigyan lang siya ng ng pangsubi niya. Pero accumulated over decade. Si Bongo, kung tutuusin mo, barya lang kay Digong yan. Kung ganyan kayaman si Bongo, barya lang kay Digong yan. Acho ilang ni Bongo eh. Acho ilang ni Digong si Bongo eh, di ba? Tsaka sila Bato. Isang sit-sit lang yan eh, para mga aso. Bato, mag-file ka, presidente. File si Bato. Bato, atras. Bongo, tara, file tayo. Ikaw presidente, ako vice president. Nung nakaraang eleksyon, taranta. Alam ni Duterte puputok eh.
Oo, dahil diba? Puro aso lang yan eh. Tsaka itong mga retarded general na to na gustong pabagsakin tong gobyerno para sila na makapumalit, di ba? Oh. Ang laking pressure kay General Browner. Malaki yan. Para lang bumaliktad siya. Talagang malaki-laki yung nakalap nito. So, paano niya gagawin niya na magsasubject siya ng lifestyle check, doon siya mahuhuli. Alright. Partner, Kung hindi siya magsasabi ng lifestyle check, bakit? Di gobyerno ang mag-lifestyle check sa kanya. Bakit? Illegal ba yun? Nanloloko ka eh. Di patutunayan ng gobyerno na hindi ka, yan lang ang kayamanan mo. Pwede ba yun? Ganun na lang mga friend, no? Bilyonaryo si Bongo. Tapos biglang 32 million sa atin. Tapos, ganun lang, payag na yung gobyerno. Sa ganun, putang na. Wala na. Hindi lang si Bongo yan, ha? Bongo pala siya sabi ni Senator Trillanes. Nandiyan pa si Bato. Nandiyan pa si... Marami pa! Escudero. Marami pa na mukhang kababalaghan yung mga pinagsasubmit nilang lifestyle, SALN nila. Di ba? ka pa bang gustong i-follow up? Naku, sige po, kailangan na po namin din mag-break. Marami pong salamat, former Senator Antonio Trillanes IV. Ito pa mga friend. Si Senator Trillanes ulito. Trillanes claim Bongo wanted Bato. I me to join him in ICI hearing. 99,000 views ito. Enrique, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Sandro. Opo, kasama po natin si Willie Delgado. Kasamang Willie, kamusta po kayo? Opo. Yun nga, sir. Ito, well, naging mainit na usapan din nitong mga nakalipas na araw. Ito nga pong nabanggit ninyo na may invitation na sa Independent Commission for Infrastructure itong si Senador Bongo, pero nag-release ng statement itong ICI saying na hindi pa siya naiimbitahan. Pero ano po ba talaga? Ano po ba talagang nangyari? Hindi siya talaga haharap ba? Ano po ba yung mga impormasyon na nakuha niya? Ang tanong kasi, naimbitahan na ba talaga? Kasi may lumalabas na balitang hindi nagpakita eh. Hindi sisipot. No? Si Senator Bongo. Ano talaga yung tunay? Opo. Itong ICI kasi na to eh. Dito ang diin sa nakaraang administrasyon dahil iniimbestiga nyo yung mga nakawan eh, di ba? Yung korupsyon. Dito ang diin, nandito sa nakaraang administrasyon ang talagang dapat diinan. Tsaka na yung dito sa dito, bilyon-bilyon din dito eh. At dito, nakalatag na talaga eh. Kumbaga sa prutas, hinog na, pipitasin nyo na lang eh. Etong inaano yung flood control eh, naghahanap pa kayo ng mga ghost project, kumbaga sa hindi pa talagang hinog. Pero, yan na rin yan eh, doon na rin ang tumbok. Remember, ilang taon na lang ang itatagal na itong gobyerno ni Marcos. Tapos na. At pag itong mga kampo ni Duterte, hindi pa napatahimik ito. Maniwala ka, His Excellency. Mata mo lang walang latay. At baka nga mangyari, sinasabi ni Sayad, nahuhukayin yung libing ng tatay mo, itatapon sa West Philippine Sea. Tuloy. Doon po sa aking na-post kahapon, ang ginamit ko nga po ay may feelers, meaning pinasabihan siya na malamang iimbatahan siya. Kaso yun na nga, humihingi siya ng mga ilang kondisyon. Yan po ang nakalap kong impormasyon. Kaya nga doon sa message ko, ituloy lang natin yung pressure para sa panawagan na imbitahin siya ng ICI. Para patas lang kasi ang punto ko nga, itong mga nangyari ngayon, yung mga iskandalong kinamumuhian ng mga kababayan natin, nagsimula ito nung panahon nila Duterte at si Bongo mismo ang nasa likod ng mga key players dito. Si Bernardo, na ito ang arkitekto nung modus na yan, siya ang nagtalaga noong 2017. At si Diskaya naman, ito yung kapartner nung kanyang tatay na kontratista
At yun ang lumaganap yung kanyang negosyo nung panahon din nila Duterte. Kaya kung gusto natin makita yung ugat nitong problema na to, kailangan ipatawag si Bongo at patawag na rin yung tatay at kapatid niya. Senator, saan po galing yung word na malamang imbitahan siya? Joyce, Na malamang imbitahan siya? Ano po, yun nga ang sinasabi natin, mananawagan tayo para imbitahan ng ICI para lang makita nila kung saan nagugat ito. Kasi pinatawag na nila lahat yung iba't iba. ICI. Siguro napapanood naman ng mga nasa ICI ito, si Senator Trillanes. Pag hindi nyo inimbestigahan ng todo to sila Bongo na to at kung ano-ano iniimbestigahan nyo, kalokohan niyang ICI na yan. Ha? Ito, sinasabi ni Senator Trillanes, ito na yung ugat eh. Oh. Mga senador, mga congressman. At ito naman, nagbigay naman ako sa kanila. Binigyan ko ng kopya yung ICI, yung complaint na final ko. Kailangan din marinig nila mismo yung paliwanag ni Bongo. Bakit nakakuha ng 200 na kontrata yung tatay at kapatid niya nung panahon nila? Nagsimula pa nung mayor, tapos nung panahon ni Duterte. Na alam naman natin na as special assistant to the president, talagang halos anak pa nga ang trato ni Duterte kay Bongo. Tapos ang total po nito ay 7 billion pesos. Krimen po yan, maliwanag po yan sa ating batas na bawal magkaroon ng kontrata ang iyong kamag-anak sa nasasakupan mo sa gobyerno. Senator, maiba lang ako dahil dito po sa pinag-uusapan ito, kayo personal ang naghain ng reklamo or request sa ICI na imbestigahan itong si Senator Bongo at saka ilang mga kasabot niya doon sa ilang mga projects. Iba to doon sa iniimbestigahan ho ng ICI. Paano po ba yung sistema diyan? Halimbawa, katulad niyan, kayo personal kayo naghain ng information sa ICI, binibigyan ba yan ng kopya? Kayo din mismo bibigyan ng kopya kung ano bang magiging tugon ng ICI doon? Iimbitahan ba siya or i-update kayo doon sa reklamong ipinasa ninyo sa ICI? Paano ba yan? Liliwanagin ko lang po. Apo. Na hindi po iba itong sinampa ko ng kaso sa ombudsman at yung iniimbestigahan na ICI. Okay. Lapat na lapat po yan. Kasi ang pangalan nga nila, Independent Commission on Infrastructure. So infrastructure in general, flood control man, mga road widening, mga bridges, mga substandard, lahat-lahat, mga ghost projects. Meron po yan doon sa mga ebidensya na ibinigay ko. May 400 million pesos worth na flood control projects din yung kapatid ni Bongo noong 2023 to 2024. So, pasok na pasok dito sa iniimbestigahan. At hindi lang yan, yung iba't iba pang modus, iba't ibang ginagawa nila, yung pag-joint venture para ma-circumvent yung batas na kasi hindi qualified yung tatay ni Bongo at yung kapatid niya bilang contractor, pero iniikutan nila yon by having joint venture contracts with companies like the Discayas. Itong Discaya, meron silang 5 kontrata, 900 million yan. Kaya hindi po iba ito. Ito ang ginawa ko, tulong na sa kanila para makita nila kung saan ito nagsimula. Diba? So At ito kumbaga susog na yan dun sa mga kasong iniimbestigahan ngayon ng ICI. Opo, lapat na lapat po ito. Tapos ito, hindi na tayo naghahanap pa ng kumbaga testigo na sasabi na ang nasa likod ng contractor na ito na Discaya ay si ganito. Ito hindi na, kasi alam mo na yung tatay mismo ni Bongo. So, mas madali ito. Tapos ito dokumentado, pirmado nung... Pipitasin na lang ng ICI, hindi ka na maghahanap, ICI. Pipitasin mo na lang, Pag inimbestigahan mo ito, siguro mahaba na yung 3 buwan, 5 buwan, Plunder yan di ba? No bail, kaso ang sinampahan, si Jinggoy, at saka si Villanueva, si Bongo, wala pa. Tuloy.
tatay at kapatid niya. 200 contracts po ito eh. At bawat isang kontratang pinirmahan nila ay violation sa batas. Kasi ito po nakalagay, kasi sinasabi ni Bongo na wala naman akong, hindi ko naman inimpluwensyahan yan, wala naman akong kinalaman sa negosyo ng tatay at kapatid niya. Pero ang nakalagay po sa batas, bawal makipagkontrata ang kamag-anak mo hanggang 4th degree of consanguinity and affinity. Tapos, yung personal financial interest. So, mga boss, ibig sabihin, walang bawal-bawal kila Bongo nung panahon ni Digong. O iba ngayon ang panahon. O, di ba? PBBM ngayon. O. Batas. Yung walang batas-batas sa kanila nung panahon ni Digong. Sila ang batas, di ba? O, kaya nga yun, nandun si Gago ron sa Dahig. O, di ba? Dahil yung ayaw niya ng due process eh. Basta patay lang ng patay, o, di ba? Tuloy. Ng public officer is presumed. Meaning, itong sinampa ko na to, hindi ako ang magpo-prove na nag-intervene siya o nag-impluensya siya. Kung hindi siya ang magpo-prove kung na hindi niya inimpluwensyahan at hindi siya nag-intervene. Yun ang problema niya kasi bago nagpresidente si Duterte, wala ni isang kontrata na pang-national yung tatay at kapatid niya. Pero nung naupo sila, mahigit 100 po yung nakuha nilang kontrata. So maliwanag. Magkakaroon ba kayo ng pagkakataong malaman kung talagang may imbitahan si Senator Bongo o mag-aabang na lang kayo sa mga lalabas sa balita na manggagaling sa ICI? Baka malaman din naman natin in advance, pero sabi ko nga itulak natin yung pressure na palit ipatawag siya. Para makita ito rin, pagkakataon niya to para malinis yung pangalan niya, di ba? Kasi kung wala siyang kinalaman talaga dito, yun yung pagkakataon niya para ipaliwanag yung side niya. Yun nga po, naulinigan niyo po ba kung ano yung rason, kung yung mga hinihingi niya? Kasi parang nabanggit niyo po kanina, merong hinihigi na kondisyon. Ano po ba yung, alam niyo po ba kung ano yung kondisyon na kanyang hinihingi? Nung pinasabihan daw na baka imbitahan siya, ayaw umattend. Unless daw kasama daw niya yung ilang senador na pwedeng tumulong sa pagdepensa sa kanya. So ang minention nga ay si Bato at si Amy. So yun yung mensahe niya. Hindi naman pwede yun. Na hindi ka naman grade 1 na kailangan mo ng chaperone sa mga ganyan. Senador siya, he should be. Tsaka kung wala kasalanan si Bongo, ba't kailangan pa medyo lalay pa? Anong puta, katangahan naman yan. Tuloy. Able to defend himself. Pinapunta na dyan si Senator Cheese, pinapunta na dyan sina Senator Villanueva, humarap sila eh. Bakit di niya gayahin yung kapwa niya senador, no? Nagpakita ng sa ICI mismo, hindi na kailangan At saka nagkusa, maski si Senate President Vicente Soto III. Nung mabanggit yung pangalan, mabanggit ang Senado, pumunta sila mismo, voluntary nagpunta doon, di ba? Bakit di niya gayahin yun? Yun na nga po. Ibig sabihin may tinatago. Maliwanag po yan. Kasi kung wala kang tinatago, wala kang maanumalyang kontrata, ano naman ang pwedeng ika-damage sa'yo ng mga tatanong ng ICI? Di ba? Pero alam niya na meron. Kasi maliwanag ko. Yung ordinaryong Pilipino na naiintindihan po na krimen yung ginawa ni Bongo na inaward sa tatay at kapatid niya yung mga kontrata ng bilyon-bilyon ng halaga. Tsaka in the first place, anong kinalaman ni na Senator Amy tsaka si Bato? Para isama, kalad ka rin niya yun dun sa ginagawang investigation ng ICI, di ba? Siguro, baka kailangan niya ng may mag-aabogado o may mag-divert ng attention sa kanya. Kasi pag siya naupo doon, siya lang mag-isa ang sasagot. At maalala ninyo, noon pong pagkakataon na pinatawag ko yan sa Senado tungkol dun sa frigate corruption, talagang pinapunta ni Duterte yung buong kabinete niya. Tapos hiniling niya doon sa mga kaalyadong senador na umattend din para
hindi ako gaano makapagtanong kasi per round niyan, mag-allocate ng 5 minuto doon sa ibang senador. So, kinonsumo nila yung oras na supposed to be gagamitin ko pagtanong. Pero doon mo makikita na talagang pinoproteksyonan siya ni Duterte. At mensahe niya sa kanila lahat na bata ko yan, huwag niyong papabayaan yan. Problema niya, nakakulong na si Duterte, wala na ho siyang sisilungan. Kaya for the first time in his life, very vulnerable po siya. Huwag nang magtrabaho. First time in his life, sabi ni Senator Trillanes, very vulnerable na siya. Wala na yung amo niya na sinisilungan niya. No? Mga kawaryos, tignan ninyo kung paano gumalaw ang Panginoon. Yan po yan. Yan yung sinasabi ni Sara Duterte na dinadasal niya na divine intervention. Ang hindi alam nung gago, itong nangyayari sa kanila, ito na yung itong dinadasal niyang divine intervention. Para sila ay matapos na sila sa kanilang mga hinasik na kademonyohan dito sa Pilipinas. Na yung tatay niya gusto mapunta sa impyerno, siya naman ay magiging presidente ng impyerno. Oo, di ba? Kaya lang, ang problema, itong sangay ng gobyerno ni PBBM, ayaw nyo pang grabin ang oportunidad. Nandyan na. Nasa power ka, PBBM. Gagamitin mo na lang eh. Wala ka namang kasalanan dito eh. Kagaya, pag dideklara ni Bongo, 32 million. Pag dideklara ni Chis Escudero, ito lang ang kayamanan ko. Puta. Ginagago yung gobyerno mo. Ganun lang kasimple yun, His Excellency. Ha? Winawalang niya ka. Matapos na magnakaw, para mali, nung panahon ni Duterte, aba, ikaw naman ngayon ang ginagago. Ang iniimbestigahan naman itong, yung ICI, doon ang tutok doon. Dito, indabag na yung mga iniimbestigahan nyo rito. Dapat, pipick upin nyo na lang yung mga kontratista na yan eh. O yung mga engineer na gumawa ng kawalang yan na yan. Wala naman na ipapalagyan eh. Wala na. Dahil umami na halos eh. Tinuro na nga nung Hernandez kung sino, ganito. Sila Jinggoy, sabit na yan eh. Pero yung doon, hindi. Dito, magpapatunay ka pa eh. Doon, wala ka ng patutunayan kay Bongo eh. Simpleng-simple na lang eh. Kay Chis Escudero eh. Iimbestigahan mo lang yung kanilang salin. Pag lumagpas sa 32 million, sa gobyerno na yun, ibig sabihin. Hindi na, di ba? Ganon din to kay Chis Escudero. At yung iba pang gumagawa ng kawalang yan sa pagdideklara ng kanilang salin na hindi tunay. Di ba? Yun lang. Magkulam na tayo mga boss. Lahat may katapusan. Pag gumalaw ang kamay ng Panginoon, iba eh. Masyadong masakit. Diba? Ang problema, ito ang mga demonyo na to, marami pa rin silang nakukuha mga demonyong abogado na magtatanggol sa kanila. Diba? Magkulab na po tayo mga boss. Librado Tubico, shout out. Blessed morning, Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Anak ng putang sayad dyan. Ano bang klaseng survey? Hoy, lokohin ninyo, lelang yung note. Si Lustay magnanakaw, si Madam Lenny matino. Anong klaseng survey yan? Kayong mga survey firm, magkano ba ang bayad sa inyo? Mga DD shit din kayo. Pwe, yung topic ko natin kapon to. Sa survey. Diba? Good evening, Kasani, Nax. Sa wakas nag-atsyesa. Nakita ko naman sa ilalim ng baul eh. Astig talaga ang dating pag nakaporma ka ng atsyesa, Kasani. God bless your family. God bless ka lahat ni. Eddie Luna, shout out. Hi, hello Karoks, kumusta ka na? Ay, nako, maaring mataas ang boto ni Atty. Lenny. Kahit na panalo sa boto si Atty. Lenny, pero yung COMELEC na mga pesting yan,
ang nagmamanipula sa resulta. Wala akong tiwala sa PI na COMELEC na yan. Yang usli ang mata na yan, dapat lipulin na yan habang yan ang namumuno dyan, ang kinakampihan niyan, hayop na yan, ay ang mga magbabayad sa kanya ng malaking halaga. Hayop ang PI, usli mata na yan. Mait na ulo na ito. Sino bang usli mata? Di Luna ulit to. Kung maalala mo, Karox, yung nagdaan na eleksyon ng senador, si Atty. Toto Causing, dinisqualify ng PI na COMELEC na yan. Pero si Kibulog, Como, may pera pambayad sa mga hayop na yan, grupo, ni Usli ang mata, parang mata ng demonyo, ang parang tinapunan ng pintura ang muka, nakatakbo. Ang alagad ng demonyo. Kaya lang, hindi talaga umubra sa Panginoon. Ayun, talo ang demonyo. Di Luna, pinipetisyon pa nila, nagtataka pa sila bakit natalo yan. Gusto nga nila manalo pa si Ipe gusto pa nila recount daw O talaga, ano ka ba demonyo mga hype na yan? Di Luna ulit Di Luna naman. Para sa akin, ang dapat magpresidente, okay na sana si Senator Trillanes at si Vice Cong Dilima. Okay din si Senator Risa Ontiveros. Sana mamatay na yung mga magnanakaw dyan sa Pilipinas. Pati mga anak at asawa, akala ko, Karox, totoo ang kulam. Sana yung mga marunong mangkulam, hindi ako naniniwala dyan. Tumulog sana kayo sa pagpuksa ng mga masasamang tao dyan. Kahit hindi nyo patayin, patabingiin nyo lang ang mukha o kaya patayin na ninyo, natuluyan. Paglaki ng mga anak nyan, magnanakaw din yan. Sa totoo lang, meron akong alam kung sa Quezon City halos sumabog ng katawan, nag-uumpisang magnakaw at may nanakaw, ina rin siguro. Tignan mo, parang imbudo. Sino yun? Jokiano, shout out. Di ako naniniwala sa survey nyo. Magkano na naman kaya? Mga buwang, Lenny pa din. Di ba? Di Luna na naman, Parang si Di Luna, parang si Mundo Cheng. Batang Blumentritt. Ganito mag-comment Sa totoo lang, Karox, ang isang sangay ng impyerno dyan sa Pinas ay ang COMELEC. Dapat ang alisin dyan ay yung PI na usli ang mata na yan. Magandang saboy ng asido para matodas na yan. Kahit na anong galing pumili ng botante, dadaan sa COMELEC, wala na, tapos na naman ang pag-asa ng mga Pilipino. Sang-ayon ako sa iyo, sa totoo lang. Di Luna. David Allen Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Malamang sa alamang. Sa Davao po ang survey na yan. Sigurado, sino pa po ba ang magbabayad ng survey na yan kundi ang mga pamilya Dutay? Kaya nga parang, sa dito mabait, shout out. Di Luna ulit Alam mo, Karox, pagdating ng susunod na eleksyon, posibleng makabalik ang mga demonyo. Mga demonyong yan, mga politiko na makukulong ngayon. Pag nakabalik ang mga demonyo, lalabas din yan. Maniwala ka, Karox. Sino yun nga At pipilitin nilang makabalik sila. Suporta ng mga demonyo ay bilyon ang ipamimigay. Tutulong pa ang China. Ang China kahit 10 bilyon kayang magbigay ng ayuda para manalo ang mga demonyo. Yung pang ibibigay ng mga magnanakaw dyan sa Pinas. Sabihin natin abutin din ng 10 bilyon na pera na malaking halaga sa mga botante. Ang hindi malayong mangyari yan. Kung kada botante bibigyan ng 10,000 kada ulo sa isang pamilya, ilang mga botante, palagay ko, manginginig ang mga botante sa laki ng makukuha nila. Palagay mo, Karox. Ayun, maganda sana. Wala munang eleksyon na mangyari dyan sa panahon ni President Marcos Sr. Mabuhay lagi, Karox, sa lahat po. Dapat talaga ganun na Tsaka yun nga, dapat si His Excellency, matapos niya na yung mga bumibira sa kanya, na gusto siyang, pag nakabalik yan, sinasabi ko sa'yo, mata mo lang walang latay, Erlinda Aquino.
Pati buong pamilya mo, lalanusin itong mga hayop na to. His Excellency, maniwala ka. Baka matuloy pa nga yung tatay mo, pahuhukay nung gagong si Sara Sayad. No? Eh wala eh. Kasimple-simpleng kaso, sinampalang ng NBI, wala pa rin. Grave threat. Oo, dahil pinapapatay ka nga, di ba? Sa DOJ sinampa. Wala na yung DOJ ngayon, ombudsman na siya. Wala pa rin. Oh. Oh. Oo nga kuya, bakit hanggang ngayon walang investigasyon yung kay Pantaleon Alvarez? Oh, yung pa, wala pa rin. Ano ba? Erlinda Aquino ulit to. Centralianes lang ang may ball sa Pilipinas. Yung mga matatalinong abogado ay walang aksyon. S. Makise, shout out. Good evening, Sir Rox. Ilililigaw na naman ng survey na yan ang taong bayan. Eh di naman nakakandidato si Leni Robredo. Mapupostrate na naman tayo. Mapupostrate naman tayo niyan. Nako po. O yun nga. Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rox. No skipping ads. Rodelia Alpilor, shout out ha. Hello po, Sir Rox. Ayoko pong magpa-stress sa mga yan. Talagang may saltik talaga, mga didishit. Pero sir, ganda na suot mo. It's looking good. Salamat, Sir Rox. Ingat and God bless po to all. God bless, Rodelia. Shout out, Michelle Edwin Mike, my friend. David Ali Mendoza ulit to. Tama po kayo, Karox. Kapag nakatakbo yan si Sayad sa 2028, sigurado ang panalo dahil maglalabas ng bilyon-bilyon para sa makapwesto. Siya total naman daw, mababawi nila yung kapag naupo na sila sa Malacanang. Totoo yan, David. At saka magiging advisor niyan sina Depektibo, Jimmy Bondok, at kuhanin ulit spiritual advisor si Pacquiao kung buhay pa. Inaalala ko lang po, Karox, yung mga vlogger na nakalaban ni Sayad, malamang mag-aalisan na ng Pilipinas ang mga yan, kundi magtatago na lang. Totoo yan. Ha? Rene Liwag, shout out. Yan bago to. Welcome to the club, Rene Liwag. Ha? Yan survey ng mga kalokohan yan. Si Bam at Kiko, wala sa Magic 12, pero nag-second. Si Bam Pip. So, Sen Kiko. Ha? David Ali Mendoza ulit to. Karox, walang malinaw na plano si BBM kung paano madispatcha itong mga Duterte. Kapag nagkataon, kawawa ang kanila, baka nga ipahukay ang ama niya sa libigan ng mga bayani at kung saan itapon. Pero mas kaawa-awa ang milyon-milyong mga Pilipino. Hay nako, BBM. Kilos-kilos bago mahuli ang lahat. Di ba? Rodelia Alpilor. Pero para sa akin, sir, mas okay na dinanalo ang paborito nating Madam Leni. Kasi tapos si Saltik ang vice. Sigurado kung anong ginawa kay BBM, kawawa si Madam Leni. Hindi siya makakapalag kay BP Leni. Tapos siya. Si BBM hindi siya ginalaw eh. Maski masyado mabait. Si BP Leni hindi gano'n ha. Siguradong tatalupan din sila nun. Ngayon kung kataon na ngayon kung nagkataon si Saltik ang papalit, hindi lalaban si Bible. Sa akin lang to kasi lahat ginawa para lang matanggal si PBBM. Ay ewan ngayon kapatid naman ni Calderos de Pia. Meron ding anomalya sa pagnanakaw. Ang mga nagsiwalat, kapatid na nakakabata sa kanila ang nagsiwalat. Pugad tayo ng mga magnanakaw. Totoo yan, Rodelia. Jopilm, shout out. Kasani, sa palagay niyo po, kung sakaling manawagan si Senador Trillanes ng isang malaking revolusyon para maitatag ang isang Red Gov sa ilalim ng kanyang pamamahala kasama ang mga magigiting na mga kawal, marami kaya sa ating mga kababayan ang susunod dito? Mahirap magsalitaan yan eh. Kasi Sigun
Pero kung talagang si Trillanes ang mananawagan at payag ako, pabor ako, si Trillanes ang uupo, tsaka siya magtatalaga ng mga ano talaga, PMAR talaga, paaral kayo ng gobyerno, Problema sa PMAR, sunod na sunod sila sa inuutos ng mga upper class nila na maski mali, sunod sila na sunod. Kaya ginawa lang sila ni Digong Nanay, parang mga tauhan sa kanya sindikato. Di ba? Si Espinido nagsabi niyan, nagamit talaga yung kapulisan sa sindikato. Lisa Cruz, may pinakitang vlog si Tito Manny, prediction ng isang foreigner, babae daw mananalong presidente. Pero hindi si Sara dahil sa vision niya, hindi daw niya itinalaga ng Diyos. Sana nga panoorin niyo po. Hindi kasi ako nag-aano sa mga ganyan Totoo lang. Rolando Edralin, shout out. Survey yan ng mga DDS, kulto ng mga siraulo. Totoo yan, Rolando. Loy Bulano, shout out. Dapat makakulong lahat sila para hindi na magulo ang bansa natin. Dapat mawala ang mga DDS family at supporters. Totoo. Shirley J. Sir, shout out. Presidente Sara Duterte at Vice President Bongo. Ay di wow. Said pati dugo ng mamayang Pilipino. Gurgur lahat ang kumontra. Totoo. At baka magdeklara ng martial law mga putang inang mga yan. Total, marami silang hawak na retarded general. Di ba? Ayun ako. Elizabeth Iscario. Good morning, Sir Rox. Nakakapagtaka talaga ang survey na yan. Na number 1 pa din si Sarang Baliw. Ganyan ba talaga kabaliw ang kabobo ang mga bumuboto dyan? Sa baliw na yan? Na wala na namang ginawa kundi ang gumala at magbunga ng kung ano-anong kasiraan ng administrasyon ngayon para sipain si BBM. Hay, ganyan na ba talaga ang mga Pinoy na wala na bang mga utak ang mga yan o yung survey na bayaran ng mga Duterte? Elizabeth Iscari ulit Sir Rox, sa mga comment na lang yan ng dalawang demonyong Sara at Bongo, kita naman na maraming galit sa mga rason sila. Maraming galit sa mga rason nila kung bakit ayaw nila dyan sa tandem niyan. Kasi nga, mulat na din ang mga Pinoy na mga nangungurakot ng mga opisyal ng gobyerno. Kailangan talaga mabago ang sistema ng isang matibay na solusyon na mawala na ang mga yan sa ating lipunan. Ikulong sila pag napatunayan, i-firing squad, o di ba? Siguro matatakot ng mga yan, ewan ko lang ha. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo. Annalisa Apolinar, shout out ha mga friend. Ay, kapagod din, mag-isang oras tayo mga boss. Sabi ni Tia Deli, Sir Rox, naka-ready ka na ba? Dahil sa lupit ng prediction mo, Sir Rox, na mas matalas pa sa talaga sa bagong hasang tabak. Amen. Parang naamoy ko po talaga na magkakatotoong hula mo, Sir Rox. Pag ito pong ating simuning, naman, talagang nagpapatay-patay at patuloy pong naging lampasot, bisaklat na Pilipinas po ang magiging labas natin, Sir Rox. Talagang malamang po sumiklab po ang tunay na giyera sa katotohanan. Di ko po maintindihan, Sir Rox, bakit po itong aming John Lloyd ng Cavite, naman tayo, ayaw pa pong isa-isang dakmain at biyabitin papuntang kulungan ang mga pesting yawang banas kapag po sila walang ginawa na malupit na aksyon kay Tuliling Sayad. Bago pa po mahuli ang lahat, sana Sir Muning, mamulat na po tayo sa katotohanan na ang kalaban mo po talagang palaban sa baliktaran po ng sikmura. Pag yan po nakaupo sa trono niyang pinakahiintay at pinakabimithi, Sir Rox, mas malupit pa sa giyera ng World War II at giyera ng Gaza. Kakaunting panahon na lang po, Sir Rox, ayaw pang bilis-bilisan ang kilos ni Super Kuting. Ay, nako po, Sir Rox. Pag nangyari ang iyong malupit na babala, buhayang Pilipinas, buhayang Pangulo,
ang magkakaroon po tayo. Kaya Sir Blackjack, tantanan po natin ang puro kuda, ano po, pagbibigwasan mo na po ang mga kutong lupa at mga pinutukan po ng lintik na kawal ng mga halimaw. Nag-iintay lang po na dockless at maisahan kayo. Pag ang mga yan nakatsyempo si Rox, tapos na ang maliligayang araw ni Kuting na muning. Tia Delica, oo. Tinatakot mo naman si Muning si Kuting. Elizabeth Iscari ulit to. Si Rox, kaya ayaw ng ombudsman na ilabas ang mga politiko ang kanilang salin kasi dito nga makikita kung gaano sila kawalang ya. Yun nga, di ba? Pinapalabas na ngayon di ba? At ubo na sinungaling. Katawa-tawa sila. Ibang klase din ng martyrs na yan. Buti na lang at natapos na termino niya. Dapat yan ang i-lifestyle check, yung martyrs na yan, at saka hanapin ang salin yan. Wala pag ganyan wala. Makakalaya na lang ba siya sa kahayupang ginawa niya? Siya nakapwesto, ganun? Wala. Kasuhan at ikulong. Di ba? Di siya naging ombudsman ng bayan, kundi ombudsman ng mga kurap na opisyal para ipagtanggol ang mga yan. Totoo. Alrem Morales, shout out ka, Rox. Ang dami talagang problema ng bansa natin at mga tao na namana natin sa Digunyo administration. Talagang demonyo siya at salot. Pakigreet po ng happy birthday ang pinsan ko na si Lito Morales ng Guam, USA. Oy, happy birthday sa pinsan ni Arlem Morales sa Guam, USA. Masugid niyo po siyang subscriber. God bless po sa buong pamilya niyo. Happy birthday, Lito Morales ng Guam, USA. May you have many more birthdays to come, my friend. 3J show po ulit. Si Rox, kung pagbabasihan natin ang tunay at totoong survey, hindi naman talaga panalo yan si Sara. Ang ginawa ng mga survey na yan, bayad yan. Naku naman, sige nga, mag-survey sila sa mga school. Lahat ng school, kung merong boboto kay Sara, last election lang, wala namang makinarya si Atty. Lenny, walang pera, pero siya lang ang tanging kandidato na nakapaghahakot ng tao sa meeting di Avance. Sa meeting abase niya, at least 5 duling walang ginagastos kasi majority ng mga botante, Lenny talaga. Maliwanag naman sa sikat ng araw ang sikat ng araw sa katanghalian na malawak ang pandaraya, di ba? Malabo ang mata ni Sid Garcia. DJ show. Si Rox, siya lang ang tanging VP, tanging kandidato na nanghiram ng motorsiklo para lang makaabot sa kanyang meeting di Avance dahil sinabutahe ang kanyang daraanan, di ba? Yung motorsiklo tuloy na yun naging icon at nasa museum ata. 3J show ulit to. O paano ba yan si Rox? Bistado na si Marcolecta. Silang dalawa ni Defensor. Nagbanta pa si Marcolecta kay Atty. Espera yung nag-notarize ng papel ni Gutesa. Dapat talagang imbestigahan din itong tandem nila Marcolecta at Defensor. Mga salot ng bayan. Ay nako, 3J show. Ewan. 3J show ulit to. Si Rox, sabi ni Marcolecta, bakit daw kailangan iping Lacson ng CCTV footage? Trabaho daw ba yun ng isang senador? Ibalik natin ang tanong kay Marcolecta. Bakit trabaho din ba ni Senador Marcolecta ang abangan pagdating ni Gutesa? Trabaho ba niya ang salubungin si Gutesa? Kaya pala niya pinasalubong sa staff niya para bigyan ng peking papeles na kunwari notarized evidence. Ay nako, itong si Marcolecta, booking na booking. Dapat yan magkaroon ng disiplina, puta ko. Ano ba yan? Mga senador nga dito, Duterte, mga hype na yan. Hindi naman senador ng Pilipinas yan di ba? 3J show po dito. Si Rox, kasalanan ng INC Iglesia ni Cristo kung bakit naging senador.
yang markolekta na yan. Kaya tayo hindi makakahon sa kahirapan. Paano? Ang mga butante tulad ng INC, walang sariling pag-iisip at walang sariling paninindigan para sa bayan. Kung anong iutos ng kanilang amo, sunod-sunuran lang. Kesi Hodang Mandarambong ang iboboto nila. Basta sabi ni Manalo, wala silang reklamo. Kasalanan nyo mga INC kung bakit ganyan ang buhay ng mga Pilipino. Wag naman 3J show. Wag mo lang siya suluhin. Nandyan din ang Jesus is Lord. Nandyan pa ang Kibuloy is the appointed son. Ano po puta. 3J show pala ito. Sinong matinong tao maniniwala na salin ni Bongo 32 million lang? Ni hindi nga yan makakabili ng isang bahay sa Forbes Park. Sa bagay, bakit ba kayo nagrereklamo kung hindi totoo ang mga salin nila? Kayo naman, nilabas na nga nila ang salin nila tapos gusto niyo pa yung totoo pa? Mahiya naman tayo. Alam niyo to, 3 days off na to. Ha? Matagal ho sa Quiapo to, doon nung nag-aaral sa MLQ. Marilo Pabianak, shout out ha. Good day po tayo sa mga ka-warrior. Sino po kayang 1,400 na tinanong? Baka minions lang ni Sarah. Sa totoo lang at matalinong pag-iisip, may resibo sa lahat ng ginagawa. May puso para sa mga Pilipino ang ating at sa ating bayan. Lord, lubos po kaming nagtitiwala na siya ang nararapat maging pinuno ng bansa para naman maiayos ang lahat ng ligo-ligong gawain sa ating bansa. Totoo yan. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out. Brother Eli Asisio. Jeff Ramos nak Hanggang bukas po muli. Mission accomplished. Ha? Sana nasiyan tayo. Pero yun nga, paulit-ulit mo. Pitasin nyo na. Hinog na yan mga kampo ni Digong. Pipitasin nyo na lang yan. Iimbestigahan nyo na lang yan. Lahat ng dumikit. Yung Duterte, bilyonaryo yan. Pati ang mga retarded general na nung panahon ni Duterte, bilyonaryo sila. Yan, mga ano ba. Magandang gabi po mga boss. Dasal. God bless. Good night.